buod at mga kaisipan sa dulang. Sinag sa Karimlan, na isinulat ni Dionisio Salazar. Ang dula na Sinag sa Karimlan ni Dionisio Salazar ay isa sa mga pinakatanyag na dula sa Pilipinas na nagwagi ng unang gantimpala sa Palangka Memorial Awards noong 1955. Ito ay isang madulang pagtatanghal na tumatalakay sa tema ng pag-asa, pagbabago at pagpatawad sa loob ng bilangguan. Narito ang buod nito. Ang kwento ay nagaganap sa loob ng Muntinlupa sa National Bilibid Prison. Nakatuon ang dula sa karakter ni Tony, isang binatang bilanggo na nagmula sa isang marangyang pamilya ngunit napariwara dahil sa maling pakikisama at rebelyon laban sa kanyang ama. Sa simula, makikita ang matinding poot at kawalan ng pag-asa ni Tony. Galit siya sa kanyang ama na si Don Jose, na sa tingin niya ay siyang dahilan ng kanyang pagkakakulong dahil sa pagiging mahigpit at kawalan ng pag-unawa nito. Kasama ni Tony sa selda ang iba pang mga bilanggo na may kani-kaniyang kwento ng kabiguan. Isang gabi, dinalaw si Tony ng kanyang kasintahan na si Ana at ng kanyang ina. Dito nabuksan ang mga sugat ng nakaraan. Ipinabatid ni Ana na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa siyang magbagong buhay. Ang pinakamabigat na bahagi ay nang malaman ni Tony na ang kanyang ama na kinapopootan niya ay may malubhang karamdaman at ang tanging hiling ay ang mapatawad ng kanyang anak. Dito nagkaroon ng matinding tunggalian sa sarili si Tony. Kinakailangan niyang mamili sa pagitan ng pananatili ng kanyang poot o ang pagbubukas ng puso para sa pagpapatawad. Sa tulong ng payo ng isang pari na nagsilbing gabay sa loob ng bilangguan, napagtanto ni Tony na ang tunay na bilangguan ay hindi ang mga rehas na bakal, kundi ang poot sa loob ng kanyang puso. Nagkaroon ng sinag o liwanag sa kanyang karimlan o kadiliman. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at pinatawad ang kanyang ama. Bagamat nasa loob pa rin siya ng piitan, naging malaya na ang kanyang kaluluwa dahil sa pagpatawad at pagsisisi. Maari nating gamitin ang mga teknik na tinalakay natin kanina upang mas maunawaan ang dula. Simbolismo o pahiwatig. Ang sinag ay sumisimbolo sa pag-asa at pagpatawad, habang ang karimlan ay ang poot, kasalanan, at ang loob ng bilangguan. In medias res. Madalas magsimula ang dula sa loob na ng bilangguan kung saan mainit na ang tensyon sa pagitan ng mga preso bago unti-unting ipakita ang nakaraan ni Tony. Mensahe. Ang bawat tao, gaano man kalalim ang kasalanan, ay may pagkakataon pang magbago at makakita ng liwanag kung pipiliin ang pagpatawad.